Kumusta mga kabuhay? Hello beautiful people! Kumusta ang lahat? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. At ayan na nga guys, dahil nga sobrang busy ko kahapon, ay hindi ko na nagawang i-voice over pa ang ginawa kong pagkain ng aking sariling luto. Ayan nga guys, pagkatapos kong magluto kahapon ay napalaban na naman tayo ng lamon dahil nga sa sarap ng aking niluto. Char! O diba, sino nga ba naman ang pupuri sa ating sarili kundi tayo? Purihin natin ang ating sariling gawa. Pero totoo naman yan guys, medyo masarap talaga si Nanay Wen na magluto. At syempre, ang unang-unang nakaka-appreciate ng aking mga luto ay ang aking dalawang anak dahil wala naman talaga silang choice kundi kainin ang aking niluto. Haha, o diba? Kaya nga ayan, dahil syempre gutom na tayo sa dami na naman ang ginawa natin kahapon. Kaya ayan, nauna na talaga akong kumain sa dalawang bata kasi ang dami-dami pa nilang ritual sa buhay nila. Kaya dito ako sa paborito kong pwesto. Diba? Madalas yung makita yung pwestong yan at madalas nyo rin makita yung pinggan na yan. Yan ang aking magic pinggan. Dahil talagang pag yan ang ginamit ko ay talaga namang napapalaban ako ng kain. At syempre, ang uunahin natin ay yung masarap na ulam at hindi papahuli ang napakaraming kanin. At ayan, magpasalamat muna tayo sa biyayang natanggap natin dahil kahit paano sa kabila ng hirap ng buhay, sa araw-araw na struggles na pinagdadaanan natin ay mayroon pa rin tayong masarap na pagkain sa ating hapagkainan. O di ba malaking bagay yon. Kaya thank you so much Lord for all the blessings na binibigay niyo po sa amin at sa aking pamilya sa araw-araw. At ayan nga di ba guys, habang ako'y nagluluto, nasabi ko sa inyo na paborito ko talagang madaming gulay. Kaya ayan, pinuno ko talagang aking pinggan ng napakadaming gulay. At hindi ako talaga masyadong mahilig sa karne. Kaya tama na sa akin ang isang perasong karne. At dahil nga ako'y gutom na at madami na akong ginawa, si Nanay Wena ay talagang madami nang ginawa at kulang na kulang pa sa tulog. Kaya ang sikreto, kumain ng madami at pagkatapos ay umidlip kung makakaidlip. O diba guys? Ayan na nga guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, diba? Favorite ko talaga yung bangus, pero dahil nga sa bahay, ako lang ang kumakain ng isda at ang dalawang bata ay hindi at mapili talaga sila pagdating sa isda. Ang alam lang yata nila ay tilapia. Pero yung bangus talaga ay paborito ko yan, lalo yung taba-taba. Sarap na sarap ako niyan guys. Kaya ayan, yung 4 na pirasong bangus ay alam ko ako lang naman ito ang makakaubos. Pero syempre unahin pa rin natin ang gulay dahil sa mga oras na yan, kailangan ko talaga ng gulay para ako'y lumakas at makapagtrabaho ng maayos. Pero alam nyo ba guys, sa mga puntong ito na ako'y nagvo-voice over, ngayon pa lang okay ang aking pakiramdam at talagang kagabi sa last shift ko, sobra talagang struggle ang aking pinagdaanan dahil talagang sobrang sakit ng aking ulo, nilalagnat ako, ang init ng aking katawan sa loob ng aking katawan, sobrang init. At pagkatapos, yung ulo ko, hindi ko alam kung mabibiyak, tapos nangihina ako. Kahit nga kumain ako ng masarap na sinigang at nakain ko na rin yung pagkain na gusto ko, na tulad ng bangus, ay hindi pa rin talaga ako guys nakabawi talaga dahil nga siguro dahil ako'y kulang na kulang sa tulog. Kaya nga kanina ang ginawa ko guys, pagkatapos ko nung magtrabaho, ako ay natulog muna at eto na nga guys, thanks God. 4 hours ako nakatulog kanina guys, kaya sa mga oras na to ay kaya ko na mag-voice over dahil medyo may lakas na ako. At pagkatapos ko mag-voice over ako ay matutulog at iidlip dahil para mamaya naman ay makapasok tayo. Bala ko sanang mag-sick leave mamaya, pero dahil ako medyo nakabawi na, so pwede na ulit ako mamayang pumasok. Mahirap magpaalam pag hindi ka papasok. Mas marami pang tanong yan, kaya pasukan na lang natin guys. O ayan na nga guys, o diba? Dami kong kanin dyan guys, at syempre naubos agad natin. Balikan natin yung pagkain ko, ang dami ko kasing dada, diba? So ayan na nga guys, naubos ko agad yung ulam. Sobrang sarap talaga guys. Alam nyo ba guys, siguro kahit ako ay pakainin mo sa labas, mas pipiliin ko pa rin na laging sa loob ng bahay kumain kasi gusto ko talang kumakain ng nakakamay guys. Bibihira mo ako makitang nakakutsara. At saka ayan, naubos ka na nga yung first batch ng gulay. Kumuha na naman tayo guys. At dahil nga tayo gutom na gutom talagang ating katawang lupa, kaya damihan natin. At ayan, may pahigop-higop pang nalalaman si Nanay Wena. Ayan talaga naman, oo, pagdating sa pagkain. Pero alam nyo ba guys, ako ay hindi talaga mahilig kumain ng ilang beses sa isang araw. Kakain ako ng isang kainan na marami at pagkatapos niyan yung mga sunod na kain ay baka nga hindi na ako niyan sumunod na kumain, magkakape na lang ako, ganyan. Parang hindi balanse yung lifestyle ko, di ba? So ayan na guys. Ayan na. Sabi ko kukuha pa ako ng kanin at talagang papaubos ng aking kanin. At saka ito pa guys, mapapansin nyo, napakatipid ko talaga sa ulam. Marami talaga yung aking nakakain na kanin. Kasi nga guys,
kahit yung sabaw lang, masarap ng ipang-ulam yan. Hindi na natin kailangan ng marami pang ulam-ulam. Pero may mga tao talagang kumakain na mas madami yung ulam nila kaysa sa kanin nila. Kaya nga hindi ako healthy guys kasi ang lakas ko talaga sa rice. Nag-try din ako guys na wag na mag-rice pero hindi ko kaya guys. Talaga nanghihina ako kasi hindi ko naman talaga sineryoso masyado. Pero sabi nila kapag daw sa una ganyan talaga yung mararamdaman mo pero pagkahuli daw talaga masasanay ka na lamang na walang rice yung kinakain mo kasi yung iba nga ilang taon na walang rice pero nakaka-survive sila guys. O diba? Choice nila yan. Choice ko rin tong kumain ng maraming kanin. O diba? Kahit mahal na nga ang kilo ng bigas ngayon ay ganun pa rin. Palaban ng palaban at parami pa rin ang kain natin ng kanin. Pero parang feeling ko talaga guys, hindi ka kailangan kumain ng maraming kanin lalo pag nagkakaedad ka na. Kasi lately, dahil nga nagkakaedad na ako, parang ibang-iba na talaga yung takbuhan ng aking katawan. Parang ang bilis bumigay ng aking katawan. Sana lahat bumibigay. Guys? Pero alam nyo guys, paubos na talaga yung kinakain ko dyan guys. Pero puputulin ko yung video yan guys at hindi na natin yan tatapusin at hindi ko na rin yan i-video ulit ang second batch niyan. Dahil ang tanda ko niyan guys ay kumuha pa ako ng kanin yan at talagang kumain pa ako guys. Pero nung kinahaponan parang hindi na ako guys kumain eh. Parang ako'y nagkape na lamang bago ako magtrabaho. At iniisip ko wag na munang pumasok. At actually guys, nagpalit ako kagabi para ako'y makaidlip. Pero ganun pa rin guys. Nung magsimula ako magtrabaho, ay talagang nangihina pa rin ako. Pero awa ng Diyos naman talagang si Papa God ay super powerful yan. At natapos ko pa rin yung aking 9-hour shift. At least, hindi ako nakapag-absent. Pero pagka masama talaga guys, ang pakiramdam mo, hindi ka rin makakapagtrabaho ng maayos. Kaya apektado pa rin talaga yung iyong trabaho. O paano guys, ang dami ko na naman kwento sa inyo, beautiful people, mga kabuhay, mga kagay. Ang dami-dami ko laging chinichismis sa inyo tungkol sa buhay ko. Pero hindi naman ka-interes ang buhay ko, di ba? Pero maraming salamat. Lalo-lalo na sa aking mga followers na ang tiyaga naman talagang nanonood ng aking video. Thank you so much everyone. And advance Merry Christmas and prosperous New Year to all of you. Sana matapos natin ang taong ito na mapayapa at ligtas at walang karamdaman. Huwag na po kayong tumulad sa akin. Mahalin niyo po ang inyong sarili. Kasi ako na may single mom. Sabi ko nga kung pwede lang i-pause ang mga gawain natin para tayo makapagpahinga ay gagawin natin. Pero kapag ginawa natin yun ay maaapektuhan at mapaapektuhan ang mga bagay-bagay at mga pangyayaring dapat na mangyari sa loob ng isang araw. Kaya laban lang tayo guys sa mga single mom na katulad ko. Idaan na lang natin yan sa kain, idaan na lang natin sa dasal na tayo wag pabayaan ni Lord na bigyan tayo ng lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas ng isip at ibigay sa atin ang ating pangangailangan sa araw-araw para naman tayo ay makasurvive.